Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Kamusta po kayo mga manoy, mga manay? O ngayon, pag-usapan natin itong mensahe ni Sara Duterte kasi sabi niya sa Father's Day message niya, fight and serve daw, tirelessly. Gawin mo muna yung sinasabi po ninyo kasi sabi ni Yossi Castro, sige man daw lang ang travel mo, sige bakasyon, magtrabaho ka naman. Pagkatapos, sasabihin mo, fight. Fight saan? Hindi mo man pinaglalaban yung ating bansa sa China? O, di ba? Yan sabi ni Yossi Castro nung isang araw, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Bullseye na naman po si Sara Duterte. Yan sabi dito sa balita, as the nation observes Father's Day, Vice President Sara Duterte recognized the pillars of the homes for providing security and love for their families. Sa kanyang video message, ngayong kaninang umaga, Duterte expressed gratitude to fathers who became instrumental in producing disciplined and responsible individuals in society. Yung mga matino na fathers, pero yung hindi po mga matino tulad ng tatay ninyo, tingnan ninyo ang resulta, hindi magandang individuals in our society, kundi violenting individuals in our society. Yung anak niya nagbanta publicly, pinagbantaan yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Ayan tuloy na impeach. Ano ba? Mga kababayan, pagkatapos sumaklulo yung mga kaalyadong senador. Gustong tigbakin yung impeachment case. Gusto nang i-dismiss without trial. You see? Sabi ni Sara sa mga tatay, your efforts remind us of your grief and love for your family. And this is also becomes a good example that inspires young people. Thank you for your steadfastness when the family was struggling. Thank you for your guidance during times of uncertainty. Thank you for your love, sabi po niya. Yan, para sa amin yan. Kasi talagang yon ang aming ginampanan bilang mga matitinong tatay. Pero may mga tatay dyan, ewan ko kung kilala mo. Pero kilala ng ating mga mamamayang Filipino. May mga tatay, konsentidor sa maling gawa ng kanilang anak, tinuruan na magmura at magbanta, tinuruan ng masamang ugali, na imbis tumulong, sige panira. Di ba? Imbis tumulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos, walang ginawa, manira, at imbis magtrabaho, ikot ng ikot, kung saan-saan pumupunta. Pagkatapos kung ano-anong kwento, pati yung eleksyon, pinagdudahan yung result, dapat daw panalo. Panalo so, yung tatlo niyang in-endorse na senador ng PDP laban. Kaya sinagot ni Yossi Castro. Ito yung balita nung 2 days ago. Sabi dito, malaman ang one-liner na buwelta ni Presidential Communications Secretary Yusek Claire Castro sa suspetsa ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon umano ng dayaan sa senatorial elections noong Mayo 12. Sabi ni Yossi Claire, kasi sinabi ito ni Sara doon sa harap ng Filipino community sa Malaysia, mas magandaan niya sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Sabi ni Castro na tinangkang dinawin ng isang miyembro ng media, inusisa ang undersecretary kung sino ang kanyang pinatutungkulan tungkol sa pagbakasyon. Sabi ni Yosek, may nagbabakasyon po ba? In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon at aksyon, hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo, malaki ang pagkakangiti na sagot ni Castro. Patama kay Sara. Yung Pangulo, aksyon, aksyon, trabaho, trabaho. Si Sara po, bakasyon, bakasyon, bakasyon. Tapos, ang statement ngayon mga kababayan, sa Father's Day, fight daw and serve
nagkabulol-bulol ako. Tirelessly, unless po, ang pagbakasyon pwede nang mai-consider na paglilingkod. Hindi lang nagbakasyon mga kababayan. Nagsimula na rin ang mga kampanya sa mga OFW, ang layo-layo pa ng eleksyon. Nangampanya na po sa Malaysia. Si Robin Padilla mismo. Sabi ni Robin Padilla, ako niya ang magiging campaign manager para sa 2028 presidential election. Matindi mga kababayan ang pagnanasa sa poder. Ayan na. Si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Jaime Marcos. At siyempre ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bongo, Atty. Hillo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan niyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin nyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating ng araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope, yung pag-asa. Hindi pwedeng puro politika. Kaya kami galit na galit ni Senator Amy sa Senado kasi puro politika. Kailangan tabi na natin yung politika at maniwala tayo dito sa Independence Day. Dahil nakakulong tayo sa politika. Magmula nun, yan ang kalaban natin, politika. Iyon mismo yung ginagawa nila. Puro politika, sila yung namomolitika. Katatapos pa lang ng eleksyon mga kababayan. Tapos lumarga sila pa Malaysia sa Kuala Lumpur. Nandun pati si Amy Marcos. Silang dalawa, acting as senator judges. Yung akusado kasama. Matindi talaga mga kababayan. Pagkatapos napakalayo pa ng eleksyon, 2028, hindi pa nga nakaka-assume ng office. Yung mga nanalo nung May 12 election, June 30 pa, ma-assume. Nangangampanya na naman po para doon sa mga natalong kandidato sa pagkasenador ng PDP laban. Itong si Robin Padilla, imagine that. Pagkatapos, nangangampanya na para kay Sara Duterte sa 2028, pati kay Amy Marcos. Malamang tatakbo si Amy Marcos katandem ni Sara as Vice President. 3 years po yung kampanya. Pagkatapos, sasabihin ni Robin Padilla na yung impeachment case sa Senado daw, pamumulitika. Anong naging pamumulitika yun? May violation po sa ating batas. Yung pagbabanta, pagbabanta sa ating Pangulo. Yung Article 2, yung confidential funds, yung paglustay ng pera ng bayan. Paano naging politika yun po? Accountability, ang malinaw na rason mga kababayan ng impeachment case. Hindi po politika, sila man lang po ang nagsasabing politika. Pilit nilang pinagtatakpan po yung mga beneficiaries na lahat tsitsiriya. Di ba po mga kababayan? Huwag kami Robin Padilla. Kayo ang namumulitika o kaaga-aga, nag-volunteer ka ng campaign manager. Yan o. Robin Padilla volunteers as 2028 Sara Amy campaign chief. Di ba po mga kababayan? O, ito yung sabi ni Lodin Ranillo Aquino tungkol sa impeachment case laban kay Sara Duterte. The Senate return anya of the impeachment case is legalist for telling the House of Representatives that it can still change its mind about prosecuting Vice President Sara Duterte, which is improper. Hindi tama anya yung sinabi ng mga senador na baka magbago ng isip yung Kongreso. Yun nga po mga kababayan. Bakit nila sinasabi yon? Kaya nga transmit sa kanila for action. Pagkatapos sasabihin nila, binabalikan niya namin, baka magbago kasi yung isip ninyo. At saka i-certify niya ninyo kung walang violation. Nag-abogado na po. Imbes na tumayong senator judges, nag-abogado. You see? Maling-mali. Sabi po ni Dean
Ranillo Aquino, wrong on all counts. Yung move niya ng Senado, maling-mali, wrong on all counts. The impeachment case has been endorsed by at least 1/3 of the House of Representatives, and the impeachment court has been constituted. Hindi nga po 1/3, 2/3 po. 215 yung pumirma at nadagdagan pa, naging 245. Yung ating konstitusyon na niya is very clear that the only thing na pwedeng gawin ng Senado, kundi gawin yung trial ng kaso. The power of the Senate is to try. It has refused to try. Instead, it has remanded the articles of impeachment, which is a legalist for saying, you might want to change your minds. Nakita ko niya na yung move ng Senado is both illegal at mali. Why? Because the Vice President has already been impeached. Impeachment is a perfected act on the part of the 19th Congress. Aquino also said that remand was dastardly, disgusting compromise to appease Senator Ronald De La Rosa, who filed an unconstitutional, illegal, immoral motion to dismiss. Ganon mga kababayan. Tumaklolo po, yung pag-remand, ideya yon mga kababayan ng kaalyado nila na si Alan Peter Cayetano. Ganon yung galawan ng Senado. Mga kasabwat ni Sara Duterte. Malinaw na malinaw. Nakakahiya. Sabi ni Tito Sen, maiya naman kayo. You see? Kaya sabi po ni Ranillo Aquino, to ask whether the one-year rule has not been violated or whether the complaint suffers from a constitutional infirmity is to ask the House of Representatives to pass upon its own acts. Both silly, pointless, and really stupid. O, mga stupido daw kayo. In effect, ganon. Sabi yan ni Dean Aquino, ang daming stupido sa Senado. Pag ganon, 18 stupido. Pero ang tawag ni Father Flavie Villanueva, iba man po, 18 Judas. Judas na balasubas pa. You see? So, yung pagiging honorable nila, nahulog sa pagiging Judas na. Hindi na honorable, mga Judas na ngayon, yung mga senador. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.